So yun guys, so mag-conduct tayo ng speed test gamit itong Boost7 R291. So dito sa amin, sentro ng Panabo City. So ito, surrounded na ito ng mga tower. Dito, doon, dito. At ako din. Yun, so nakaset na ito. Nag-check ako, nag-verify ako H-band frequency. So yung malakas dito is band 28 at ang band 1. So yan. So yan, nakikita nyo naman band 1 and band 28 as yun, at least gumana naman at nag-collide silang dalawa, naging 4G plus. So i-conduct natin ang speed test or speed internet testing. So yun, nasa 14-15 meg lang yun. So good na, para na ning pang kasi maka-internet naman, importante naman. So yun, nakukuha natin internet. At by the way guys, naka external pala na antena. So ito yung kumukuha ng signal, hindi sa built-in. Kung built-in naman is okay naman, pero di siya maganda sa speed yung makukuha. So far, basta mayroon kang ganito, okay na. So kukuha siya ng mga signal na masisense niya surrounding. So puro siya mga long range, except lang itong band 20 kasi short range lang ito, nasa 700 MHz. Then tapos si band 1 is around 2300 MHz. So yan, parang hindi malakas na din, pero yun na is iba. Try daw natin i-change ang settings sa yung antenna. Try lang natin kung mayroon siyang changes. Kasi yun, parang try natin. Di ko pa na-try yung internal antenna niya, so i-try lang natin siya. So far full naman. So pareha lang dyan yung makukuha niya. Parang improve siya. Ayun, parang bumalik 14 megs lang yun. Yun na din. So yun lang, and I hope na ito is makakatulong sa yung video na to, na just for para makita nyo ano ang kakayahan ni R291 at kung ano yung pinakamalakas na performance niya makukuha. So far okay naman, very good. As long as gusto ko sana i-try yung 5 GHz, yung 5G network pala. Ang problema lang is required siya ng 2 amps. So yun, parang gusto ko sana, pero wag na lang. Kasi itong USB na to is kaya lang i-accept lang around
1.5 amps lang. At ito 1.5 amps lang din to kasi yun lang ang requirement. So yun, gumana naman dito kasi yun na 4G naman. At yun na nga. So baka sa mga susunod na year or months makahanap ng USB decoy na naka 2 amps lang. So yun lang. I hope sana makakatulong na itong video nito at paki like and subscribe na rin. Thank you.